Kamusta guys? Today's video, mag-unbox tayo ng pinakamurang modular PSU para sa ating computer. Umpisa na natin. Ito guys ay si Ramsta W Series Power Supply Unit. Rated 80 plus yung certification niya. Hindi daw maganda yung mga ganitong klaseng PSU based sa mga nababasa ko na article, pero buksan na natin siya and update ko kayo kung masira yung ginagamit kong gaming PC na nasa likod ko dahil dun ko siya ikakabit. Ito guys, yung binili ko ay si Ramsta 550 watts full modular na PSU. 80 plus white certified yung rating niya. Pag bumili kayo na mas mataas na wattage kesa dito, yung ibibigay sa inyo ay 80 plus bronze certified or mas mataas pa. Mga kasama niya sa box ay syempre itong power cord and yung PSU. Naka-pre-install na guys yung mga cables sa PSU natin. Tanggalin ko muna sila isa-isa, then check natin kung ano-anong mga cables sila. Dito pala guys, sa likod ng box nakasulat na supported nito yung 150 volts pataas na AC connection. And syempre yung circuit protections, katulad ng short, over voltage, and lightning protection. Pero matik na may ganyan kapag bumili ng PSU. Ang main concern ko lang dito ay kung kaya niya mapaandar yung PC natin dahil mayroong mga PSU na hindi true rated ang power. Ito na sila guys, nakahiwalay na muna yung mga cables niya. Mga kasama niyang cables ay 24 pins pang mainboard natin. SATA cables, dalawang klase meron, single at dual SATA. Meron din pang Molex cable katulad ng kakabitan natin mamaya ng LED fan. Ito naman guys ay CPU power cable. Convertible 8 pin siya, pwede mo gawing 4 pins, depende sa kailangan ng motherboard mo. And panguli, meron GPU power cable. Convertible din, either 6 pin or 8 pin siya. Isa lang yung ganito na cable na kasama, pero meron pang mga bakante sa PSU natin. Ito guys yung mga position nila sa PSU socket para hindi tayo malito pag magtatanggal or magkakabit tayo ng mga cables dito since modular nga ito. And ito naman yung itsura niya sa iba't ibang side ng PSU natin. Yung fan niya ay standard 120mm. Sa weight naman, hindi naman siya ganun kabigat. Sakto lang yung weight niya para sa conventional PSU kung ikukumpara ko sa bigat ng mga generic PSU na sobrang gaan tapos karaniwan bundle sa mga PC case. And ito na siya guys, before ko ikabit sa gaming PC ko yung PSU, brand new man o second hand lalo na pag hindi ako familiar sa brand, meron ako ginagawang simple test. Standalone, papaandarin natin yung PSU or paperclip test ang tawag. Or pwede mo rin gamitin yung pinangtali sa power cord dahil may metal yun sa loob. Tapos ipag-connect lang yung wire sa pin number 4 and number 5 na nasa area malapit sa clip ng 24 pins. Para mag-start ang PSU at magkakabit ako ng isang fan. Then hayaan ko lang siya kayo na bahala kung ilang minuto, oras, para makita kung hihinto yung fan or hindi stable yung ikot at ilaw ng fan para sa possible na factory defect lalo na kung wala tayo masyado tiwala sa nabili nating PSU. And after ko i-testing sa paperclip test, itong si Ramsta PSU natin, stable naman siya kaya kabit na natin siya sa computer. Subukan ko muna sa test bench ko na may i7 CPU and Nvidia GPU. And ito na siya guys, okay siya, kayang-kaya i-power yung setup natin. And finally, dito ko ikakabit sa Ryzen PC ko. Kita nyo naman maganda tingnan sa harap, may mga ilaw pa. Pero pagtingin sa likod, ito siya at nagsisiksikan sa loob yung mga extra wire ng PSU, tapos hirap pa isara yung takip ng PC case natin. Kaya bumili din ako ng modular na PSU para mas maayos yung setup ko at yung mga kailangan lang ng wires yung ilalagay ko sa PC case. And ito na yung itsura niya, mas maayos na siya tingnan at kayang-kaya rin sa Ryzen 5 setup ko na may Nvidia video card. Tandaan natin kung mas malakas yung CPU, GPU mo, dapat mas mataas na wattage ang bilhin natin na PSU. And okay na tong setup ko dahil naka Ryzen 5 lang naman ako tapos Nvidia GTX 960 na GPU. And salamat kayo sa panonood, heads up ko na lang kayo kung sakali magka-problema or masira si Ramsta PSU natin. Baka another video or sa comment section.